Yo, yo, yo guys. Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong 24. Grabe, Merry Christmas mga Lodi. Grabe, mukhang magkakasakit pa ako ngayong Pasko mga idol no? Medyo sumasama pa yung pakiramdam ko. Grabe to. Malas to mga idol. Hindi pwede mangyari to. Marami tayong pupuntahan ngayon mga Lods, no? Hindi, medyo napagod lang tayo mga nakaraan kasi birthday ng aking panganay. So medyo nag-celebrate lang tayo kaya medyo napagod ako. Grabe. So, pero mag-update tayo ngayon mga Lodi. Grabe mga news natin. Check natin yung mga balita. Ano na ba nangyayari? Wala ba talagang Santa Rally na mangyayari mga idol? No? Pasko na? Ano ba naman yan? Kamusta na ang crypto? Kamusta na ang crypto? Mga idol, no? So, grabe. Mag-news tayo ngayon. Check natin yung chart. Pumosisyon ako kanina kasi tumama na siya dun sa kalahati, no? Ito yung ano natin. So, kailan ba ako nag-upload? Kahapon ba? Nakalimutan ko na. So, ito yung 50% na ito, mga lods, from this to this, mga idol, no? Ayan yung 50% niya. So, sabi ko kahapon, baka ano to, baka bear plug, di ba? Tama tayo, mga lods, kasi nag-drop yung market, no? So, tama na naman tayo doon. At sabi ko, susundutin niya yung half, no? Susundutin niya yung 50%, doon tayo magpo-position na abangan natin, sabi ko, 'di ba? So ayan, kanina habang nandoon kami sa store, may binili kami kasi nakita ko pagsilip ko, uy, bumagsak na siya. Alas 11 to, mag-alas 12 ba tama? Hindi, mga ano to, 11 sakto 11, no? Umangat siya bumaba siya ng konti, sabi ko position tayo. And then ayan, position tayo dito banda mga idol sa 1.84. And then ngayon profit tayo alam ko eh. Ayan, $19 mga lodi. So 11 na yan, no? 10 inaanak ko na yan. Nag-isandaan. Nag-isandaan ni 10 inaanak ko diyan Oh, ayan So profit tayo ng ongoing to mga lods, no? Sana lumipad. Pero kung tamaan man yung stop loss natin, $6 lang yung ating loss dyan at medyo malaki yung chance na mag-position tayo ulit kasi medyo mababa na to, 1.8 something, no? So maraming nag-aabang ng 1.5, 1.4, pero syempre baka matagal pa yun. So laruin lang muna natin at mag-profit chip shot lang tayo. Make tayo tawag dun? Inaano lang natin. Kupit-kupit lang tayo, paunti-unti, di ba? Hanggang lumago. So ayan mga lodi, profit tayong ano na profit natin? 21 ba? 21. O yan, 21 na, 212 na. Mga lodi, pwede ko na kunin to, tas out na. Boundary na ako ngayong araw. Boundary na tayo, pero hindi. Check natin, baka umangat pa to at medyo ba. Sana lumaki pa. Kung tamaan man tayo, $6 lang ang talo natin. Mga lods, no? So, ayan. Check natin yung mga news, no? So, sino ba mga sumabay? Sino ba mga actually kahapon nung sinabi kong bear plug, gusto ko na sana mag-short nun. Kaya lang sabi ko hindi ko mababantayan kasi marami akong gagawin Marami tayong moves Maraming moves in mysterious way kaya hindi ko mababantayan sayang. So, pero kung nag-position ako, nako, panalo sana tayo ng medyo malaki-laki dun No, pero yan mo na, dito na tayo ngayon. Sabi ko nga, lagi naman tayong binibigyan ng chance ng market. So, basta marunong lang tayo tumiming at maghintay. No, kasi syempre, pag nakatutok ka kasi sa chart, parang gusto mo na agad maglapag, mag-position pag nakita ka ng chance. Kunyari, ito, nung bumaba to dito, 'di ba yan? O bumaba siya diyan. So, pwede ka na maglong sana diyan. No, so ako actually di ko talaga 'to nakita. Siguro kung nakita ko 'to baka naglong ako. Kaya lang syempre marami nga tayong ginagawa. So nagbumaba pa siya, so baka natalo pa ako noon ni Peber. Pero babalikan naman na siya, Okay lang, di ba? Pero mas maganda lang ngayon kasi nakita natin banda na dito sa 1.8 na. 1.84 pala, sorry. No, ayan. So medyo gumanda-ganda lang yung position natin ng konti. So ano lang 'to, tamang timing and patience mga lodi ang sikreto. So sana gumanto lang to. Gumanyan siya diyan tapos bumaba ng konti. And then i-break niya tong mahiwagang ano na to. Ayan itong marami na yan. Yung range na yan.
Kasi baka maraming nag-position dito mga lodi ng short kasi tumagal siya dito, imagine. 'Di ba? So pwedeng yan, pwedeng breaking niya muna, kunin niya muna lahat ng mga nandito kung sakaling bababa pa siya, may lock profit na tayo diyan, malamang. So pa-profit na tayo. Sana ganun, na. Kung lilipad man siya ng tuloy-tuloy, di mas maganda. 'Di ba? Kumbaga, mas malaki yung profit natin if ever. O, ganun mga lods, no? So, timing lang and be patient mga lodi, lalo na ngayong magpapasko. So, ayan. Crypto bubble natin, ganun lagi yan mga lodi. Ay, sayo ko na nga tumingin dito. Kasi ano lang siya parang pag tinignan mo to, consolidation lang lagi to. Ang gusto nating i-break dyan yung month and year, no? Kasi yung month natin pulang-pula. Grabe, puro 2 digits, oh. Kita niyo yan? So, kung magiging green na tong month natin, medyo goods na yon mga idol, no? Pero ngayon, wala pa. Sana makarecover na siya. No, so, punta muna tayo sa ating mga news ngayon. So, asa na ba tayo? Punta tayo dito. Saan ba yan? Ito. Gusto ko to gusto ko tong mabalita. Kahapon ko pa to, kagabi pala. No, ni-reserve tong news na to. Kasi, mahilig tayo dito dati. Play to earn. Nako, X na yung play to earn. Play to zero na, mga lods, no? From play to earn to play to zero, list of Web3 gaming shutdowns on 2025. Ito yung mga promising project, no? Na parang ang sarap laruin, mag-play to earn. Kaya lang, wala, nag-play to zero. Mga lodi, ano ba yan? So, nandito yan, no? Ito yung mga games na yon. Kung titignan nyo, meron akong mga dito, mga familiar sa akin Etong Age of Dino, hindi ko masyado alam to. Pero may kita ata natin to dito Ito, Anteris. Ang ganda, Blade of God, oh. Kung play to earn yan, kikita ka, lalaruin mo kung gamer ka. 'Di ba? Ang sarap niyan. Blast Royale, ito yung mga kaya kasi sinabing play to earn to mga lodi. Bago ka kasi kumita sa isang game, dapat gagastos ka muna. Mag-i-invest ka sa weapon, mag-i-invest ka sa item, mag-i-invest ka sa suit o kung ano man. No, itong Champions of Ascension, ang gaganda ng graphics, pero naging play to zero na sila ngayon. Derby Stars. Ayan, yung mga Gumballs. Ayan. Jungle. Kaimon. Parang mga Loot. Metalcore, mukhang maganda to. Kung play to earn to, may enjoy mo to. Kaya lang, kung naging play to zero na siya, bigo. No? Ito yung alam ko na balita ko to dati, itong Nyan Heroes. Kasi maganda to Maganda yung graphics nito mga idol check natin yung graphics ng Nyan Heroes. Sana walang Ayan, kita nyo, para siyang 'di ba? Ang ganda ng graphics niya, Battleground, Kaya lang, naging play to zero na siya. Pero kung enjoy ka pa rin laruin, pwede pa rin naman yan. Di ba? Ganun lang yun, mga idol. Dati nabalita ko tong Nyan Heroes. Robokaiden. Rumble Kong, yung mga nagbo-basketball. So, ito yung mga games na promising na kikita ka pero naging play to zero, mga idol. No? Pero kung papansinin nyo dito, wala yung Axie. Mga lods, no? Ayun yung gusto kong i-point Asan na? Nakaba pala nito. Binaba ko Wala yung Axie, pero nandito yung Ragnarok Monster World, mga lodi, no? Wala na, play to zero na to. Nabigo tayo dito, mga idol. Medyo nakapagsisi to. Kasi, meron ako ditong yung mga NFTs ko nandito. Sa Ronin wallet ko pa ng Monster World. Ragnarok Monster World. Meron akong 6. No? Minint ko to, mga idol. Ginasusan ko rin yan. May legendary pa ako dyan. Kaya lang, hindi ko na siya Siyempre, hindi ko naman talaga nilaro to. Kumbaga, kinelection ko lang na wishing na sana tumaas yung value at pwede mong ibenta ng malaki. Ngayon, wala. Parang zero na. Hindi ko na alam kung magkano to ngayon Pero may legendary ako dyan. May epic. Ito si Dracula. No, ito mga common ko to. Si Yoyo. Mura lang bili ko dyan. Pero may epic ako. Ilan yung epic ko? 1, 2, 3, 4. Tapos isang legendary.
'Di ba? Pero ngayon wala na siya, no? Zero na siya. Itong Walking Dead Empires, mukhang maganda rin 'to. So, ganun mga lods ang NFT world, no? Pwede kang kumita ng mabilis, pwede ka ring matalo ng basta-basta lang din, mga idol, no? So, ngayon natuto na tayo ng mga ganito. Pag may mga promising project, dapat mag-iingat na tayo. Lagi nating piliin na ibalik yung asset natin o yung puhunan natin. Halimbawa, naglaro ka dito, tapos kumita ka, parang sa Axie. Kung magkano yung kinita mo, as long na gumagana pa yung project, ang pinaka-goal mo dapat is mabawi mo yung puhunan mo muna. And then pag nabawi mo na yung puhunan mo, dun saka mo na laruin. Kasi yung iba, katulad ng nangyari sa Axie, pwede mo nang bawiin yung puhunan mo pero hindi pa rin nila binawi. Ang ginawa namin nun, ang ginawa nila pala, kasi ako nabawi ko eh. Ang ginawa kasi nung iba bumili ng Axie, hindi pa nila na binabawi yung kanilang capital. So hanggang hindi na sila nakabawi. hindi sila nakabawi. No? So grabe to mga idol, ang tindi niyan. So lesson learned, mga idol, lalong-lalo na sa mahilig sa mga NFT, mga lods, no? So ito, nakakalungkot man, kaya lang ganun talaga mga lods, no? Wala tayong magagawa, mga idol. Tapos Coinbase confirm block in the Philippine mid-year and crackdown on unlicensed crypto exchange. Alam nyo, yung Coinbase gusto ko rin to dati kasi laging binabanggit to ni George noon. Kaya lang nung mag-register na ako sa Coinbase nung parang hindi ko rin naman talaga siya na nagamit nun eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Alam ko, tinry ko gumawa ng wallet sa Coinbase eh. Kaya lang hindi nangyari. O nangyari, kaya lang hindi ko rin nagamit. Ganun. Tapos sabi rin dito, NTC blocks 50 unlicensed trading platform upon BSP request. So, ito ata yan, mga lodis. Inano ko din to. Kaya lang, hindi ko naman alam eh kung ano yung mga 50. Ito ba yun? Check na natin. Wala naman nakalagay. Oh. Diba? So parang ang goal lang kasi ng Pilipinas, parang no? Basahin nga natin yung mga comment dito. They're not only blocking the locals but the tourists as well. These dinosaur brains leaders are hopeless. This administration is hopeless. VPN is slapping. Sabi dito, no? Basahin ko lang to. That will not work. Did you forget that the brokers has KYC where you will fill in with your personal details? Did you know that the Binance, yung sa Binance kasi talaga meron silang kaya hindi ko na rin ginagamit yung Binance niya kahit may VPN ako eh. Kasi wawarningan kanila, mga lods, no? Might be a good if you put the blacklisted 50 here outright. Kaya nga hindi naman nila nilagay kung ano. Huwag magpauto-uto sa mga local trading nila na pinipili tayo dun mag-trade. May pasabi pa na safeguard Filipino users against illicit activities in the burgeoning virtual asset space. Mga julul, sabi dito. King Tapos yung offline gambling pwede. May ubo ba sa utak yung NTC? Siyempre sa online gambling, may kita sila dun. Dito, tayo lang may kita. O kung sino man yung nagtitrade, no? So, ayaw nila. Kaya nga, no list. No list. Tama si Idol. No, wala naman nakalista. Binuntahan natin ito. Walang nakalista. Maganda sana kung nakita natin yung mga nakalista. Pero, yan yun na. Ganun talaga sa Pilipinas. Mga idol, no? Dapat tayo mag-a-adjust sa kanila. So, kapit lang. May mga diskarte naman dyan. Hanapin nyo na lang, mga idol, no? Pero grabe yun, no? Nambablock. YGG tayo, YGG. Refresh natin sa YGG. Historical Bitcoin price on Christmas Day. What will the price be for Christmas? Nako. Oyo, 2021, ito yung bull market. 2017, ito rin, bull market. Pang! No, grabe, pumataw talaga. 2020, taas na. Nag-2021, lumipad pa. 2022 and 2023, medyo mataas. 2024, nako, ito ata yung nakaraan taon na medyo lumipad talaga eh. So, 2025, anong mangyayari? Kasi 98 siya ng 2024.
Ngayon, magkano ang Bitcoin ngayon, mga idol? 87. So, bumaba pa siya ng ilang libo simula nung last year. 'Di ba? So, ayan. Ako, mukhang hindi tayo papalarin dito sa position ko. Kala ko pa naman maganda na yung position ko. So, 12 USD. Mga idol, no? Pero hindi yan. Kaya yan. Magtiwala ka lang. Pwede namang mag-lock profit na ako nang wala akong talo. Mga dito. Ayan. $7. Pambayad ng fees. $4. No? Yan, no? Sige na nga. Dyan na lang tayo. $4 mga idol. Para, ayan. At least, hindi tayo nabawasan kahit sa fees. May fees kasi. So, bayad fees na lang to kung aabutin niya. Wala tayong talo. No? So, ayan. Yaman na. Malapit lang naman sa position ko which is okay. Tingnan ko nga yung 50% nito. Oh, yan. Nasa 50% na siya. Oh. So, it's either magbabounce na siya dito or babasag na siya pababa ulit. Babalikan niya yung position natin. Hindi siya pumayag. Hindi ako papayag na maganda position mo, Jeblo. Kukunin ko yan. Sabihin niya na gano'n. Masyado ka nang magaling tsumamba, sabi niya. Masyado ka magaling tsumamba, kukunin ko na yan. O yan. Tapos, ito. Watcher guru tayo, mga lodi. Ito, maganda yung news na sinabi dito. No? Kasi, ang in-expect natin, January. No? Dinelay ng January. Pero sabi dito, mga idol, CFTC Chairman Michael Selig says Congress is poised to send crypto market structure legislation to President Trump desk. Diba? So, dadali na doon, mga lodi, sa lamesa ni Trump. Pipirmahan niya na lang yan, mga idol. Baka sa Christmas niya pirmahan to, sakto. No? Sabihin niya, sige, pamasko ko sa inyo. Hindi, kaya alam, busy si Trump niyan, malamang eh. Baka pipirmahan niya yan after na ng Christmas. Pero, pasok pa rin sa 2025, di ba? Alam niyo, para sa akin, na maganda talaga ipasa to 2025 eh. Kasi 2025 yung year ni Trump eh. Kumbaga dun siya kumbaga sinabi niya rin na itong taon na to is magiging maganda, di ba? So dapat ipasok niya ng 2025 kasi ayun yung promise niya eh. Kasi kung 2026, sayang, hindi niya na pa, kasi unti na lang din naman eh, ilang araw na lang eh. 2025 mo na pirmahan, di ba? So punta nga tayo dito. Baka may mga bago dito. Gold riches nyo. Alam nyo, gold, silver, lahat yan nag-all time high, mga lodi. Ito pa, S&P 500. Ayan, no? Lahat sila nag-all time high, mga lodi, which is napakaganda niyan. Alam nyo kung bakit napakaganda, mga idol? Isa to sa mga sign. For me, isa to sa mga sign na malapit nang lumipad ang crypto. Kasi after netong mag-top netong mga to, market, stock market, silver, gold, after niya, hindi naman habang buhay lilipad yan, mga lods eh. Kunyari ako, ang dami kong gold. O yung asset ko na panalo ko na sa gold. Kung alam ko na, hanggang dito na lang muna to. Kasi hindi naman lilipad ng sobrang laki nito. Di ba? Kung kung ano ng mga wheels na, hanggang dito na lang tayo sa gold. No? Hanggang dito na lang kasi para may unfair naman. Sobrang taas naman ng gold, di ba? Hindi na yung tama. So, magiging pag hinto nito, pag top nitong mga to, gold, stock market, no, S&P 500, silver, lahat 'yan aalis na diyan, mga lodi, no. Lilipat na sila sa mas mababa at mas volatile na pwede nilang kontrolin, which is yung crypto, mga lods, no. So grabe 'yun. So pagtapos nitong hype na to, pagtapos ng hype ng gold, ng silver at ng kung ano-ano pa, lipat lahat 'yan, mga lodi. Magro-roll yung money. 'Di ba? Lilipat lahat 'yan sa crypto. So doon na 'yun, pang lipat na, doon na lilipad ngayon yung Bitcoin, bang. Paglipad ng Bitcoin, nag-top na rin si Bitcoin. Siyempre, pag lumipad yung Bitcoin, sasabay na lahat 'yan eh. 'Di ba? Pag lumipad yung Bitcoin, sasabay na lahat 'yan, mga idol, pero hindi ganoon kalaki tulad ng nilipad ng Bitcoin. Aangat lang sila, mahatak lang sila ng konti. Pero pag nag-top na si Bitcoin, lipat na sa Ethereum 'yan, iwan si Bitcoin, Ethereum mahataw. And then sunod na altcoins na, pang. Tapos ng altcoins na yung mga hindi ko alam, meme coins, so bang.
So malapit na, nag-i-start na mga lods yung cycle natin, no? President Trump says anybody that disagrees with me will never be the Fed chairman. Oh, mukhang nag-disagree si Kenneth Hassett, ay Kevin Hassett no? So lahat 'yan. Lahat pag sinabi ni Trump na ganito gagawin mo iuupo kita diyan. Pero once na nakaupo ka na, susundin mo ako, no? Magiging aso kita, chuchu. Lahat ng sinabi ko gagawin mo. Sit, roll, play dead, ganoon. So, grabe to mga idol, mahigpit si Trump. Ayan. President Trump says inflation will take care of itself. And if it doesn't, we can always raise rates. So, ayan. US crypto czar David Sachs says the golden age is here. Naku, grabe na. So, ito, marami ng signal, marami ng sign na napakalapit na natin. Any day na, mga lodi, pwede na tayong lumipad for me. No? Any day, any month, any week, mga idol. So, kapit lang kayo. Mga lods, napakalapit na yan. Breaking, US Q3 GDP came in. Ito sa mga lodi, no? Hindi ko na ito sa Forex, kahapon ko pa kasi ito nilagay. Kaya lang, sobrang natin. Ito yan, no? Actual. So, kulay green, mga lodi. Tanungin natin. Alam ko bullish to Tingnan ko na to Sa short term. High GDP, low employment, low inflation, almost like the data is too good to be true. Diba? Yes. Is this bullish for to crypto? Yes. The strong Q3 2025 US GDP growth of 4.3%, beating expectation of 3.3%, is generally bullish for crypto in the medium to long term pala. Medium to long term. Diba? Though it created some short-term headwinds pala. No, ayan. So, overall mga idol, bullish, no? As of Christmas Eve 2025, BTC holds near 88 with low volatility. Typical for holidays, the underlying economic strength outweighs the hawkish Fed repricing, especially with ongoing ETF demand and long-term holder accumulation. Ayan. Goods na goods to mga idol. So maraming bullish ngayon. 'Di ba? So for me, dapat ngayon talaga mga idol, enjoy nyo lang yung holiday. Para sa akin, enjoy nyo lang siya kahit hanggang New Year, no? Update lang kayo sa video ni Jeblo, mga idol, para hindi kayo nahuhuli, no? Silip-silipin niyo yung portfolio niyo ba? Ay, wag niyo na palang silip-silipin, mga lods. Lalo na kung spot trading kayo, bodega kayo, hayaan niyo na lang muna, mga lods, no? Pero kung trader kayo, gusto niyo sumabay, kailangan may patience kayo, mga lods. Kung naiinip na kayo, labas muna kayo. Huwag kayong tingin sa chart. Mga lodi, no? Tulad ko, dahil hindi ako tumitingin masyado, nakachempo tuloy tayo. Sinisilip-silip ko lang. Kaya lang, dahil kalaban natin si market maker, ayan, binabalikan niya tayo. Kaya mo ba balikan, idol market maker? Naku, kapag binalikan niya to, ibig sabihin, baka mga nasa 86 na siya. 86,000. Kasi nasa 87.1 na lang, grabe. Sa mga oras lang na to yan, mga idol, kasi overall, pwede pa naman talaga mag-drop yan bago lumipad Ang ini-expect lang natin, kukupit-kupit lang tayo. Kung lumipad man siya dito, lock profit na agad tayo. Kasi ang pinaka-lock profit ko nga sana ngayon, 20 USDT Kaya lang, nasa 12 pa lang. So, yaan nyo na lang muna, mga lods, no? Tayo na lang natin. So, ayan. And then, eto mga idol, sobrang waiting din to. Malamang 2026 din to mangyari. X-Payment goes live. Finance Unchained, sabi dito, no? Elon Musk drop X-Payments. And it's ready to start moving markets. P2P payments, launch December 18. Kailan to? Live across the US in beta. Baka sa beta lang. O yan pala.
Zero pre-instant transfers via wallet, bank card, crypto incoming. Quarter 1 tayo ng 2026. Over 1 million sign-ups in 72 hours. Application downloads jump 12% globally. X-credit offers up to $1,000 in instant loans for verified users. Nako, pa-verified na kaya ako dito para pwede mangutang, oh. Magkano rin yung $1,000? 58,000 din yan. Kung magkano yung dollar ngayon. Bypasses banks entirely. Nako, bypass na nila yung bank, mga idol. Fast, direct, and build for scale. No legacy gatekeepers, no friction, just alternative payments with the X factor. So dito mga idol, hindi natin alam kung gagawa ng sariling coins yung X o gagamit sila ng mga coins na already existed na, no, existing. So titignan natin kung ano yung mga mangyayari dito. Wala pa naman, nasa beta pa lang sila, ginagamit pa lang nila to, kumbaga sa loob pa lang ng kanilang company o kumpanya, hindi natin alam. Pero tinitraining na, kumbaga pinapractice na nila yan mga Lodi, on ano na sila, on testing na sila. Malapit na to mga idol, no? Tingnan nga natin to. Elon Musk posts the latest on X payment from recent reports, TechCrunch, Bloomberg, CNBC. It's in beta. Nasa beta pa lang with P2P transfer. Nako, transfer. P2P mga Lodi, ibig sabihin pwede kayo mag-trade dito. Di ba? Zero P wallet option. Naku, sarap nun Mukhang kailangan ko na magka-blue check dito sa X And instant loans. Ayun talaga yung maganda dun. Oy, pa-verified na kayo para pwede tayo mag-loan ng ng $1,000 mga idol. Paano ba yan? Mukhang maganda to. No? Paano kaya babayaran yung loan na yun, no? Sa sahod mo? Hindi natin alam Ano kaya, inisip ko tuloy, ano kaya i-content ko rito sa X? Ganun pa rin, no? Crypto pa rin. Kaya kapag crypto, dapat mga Pinoy, kasi hindi naman ako marunong mag-English. Marunong lang magbasa ng English, pero hindi ako marunong makipag conversation ng English sa mga mga Lodi, o sino man dito sa X. No? Pwede na mga luwang ko ng ibang content, no? Ayan, pero tatry natin. Mga Lodi, mukhang interesting tong ginagawa ni Elon Musk mga idol. Nasa grabe, ayun yung news natin. Update lang naman tayo. Pero ito, may isa pa. Mga Lods, no, na trending to ngayon sa China. At sinabi rin may mga kakilala ako doon mga Lodi. No, hindi naman sa pag-ano. May mga tropa rin ako dati doon na dating nag-aaksi sa China na nangyayari daw talaga to. Hindi binabalita sa mainstream. Eto mga Lodi, sabi dito. Tanggalin ko na lang yung sounds. China. A man paints in a cafe. No one seems to care. So everyone ignores him and keep eating. Ayan, no? So merong parang nahimatay ata dito. Ayan, bigla na lang nahimatay. Tapos, walang pumansin sa kanya. Ayan. Kumain lang, tuloy lang sila sa buhay nila. Ganon din dito sa ospital na to. Mga Lods, ayan may mga nahihimatay daw talaga ngayon sa China. Alam nyo, sabi rin sa akin ng tropa ko mga Lodi, parang meron kasing unwritten rules o meron talagang rules sa China na bawal ka makialam sa business. Parang mind your own business. Parang ganon Kasi meron nangyari, kunyari, nalulunod yung isang tao. Tapos maraming mga Chinese doon. Parang kapag tinulungan mo yon mga Lodi, meron sa kanila na parang rules na pag pinasukan mo isang problema na yan, o kaya yung isang sitwasyon na yan, kailangan panindigan mo na yan. Parang responsibilidad mo na yan. So, halimbawa, bigyan ka ng example, may mga nangyari daw dun sa kanila na, kunyari, nalulunod, tapos tinry niyang i-save, kaya lang namatay. Kasalanan niya na yun. Kasalanan yun yung nag-try mag-save. Pwede siyang makulong. Ganun. So, kaya yung mga parang mga tao dito, medyo hindi sila masyadong nakikialam sa problema ng iba kasi magiging problema nila yon. Kumbaga parang ganun Hindi ko masyadong nung in-explain kasi sa akin yun, medyo kakaiba pero ganun daw.
mga idol. Meron silang mga ganun. Hindi lang ata sa China yun. Ewan ko kung ganun din sa Japan eh. Na once na parang pinakialaman mo yung isang problema ng isa doon, responsibilidad mo na yun. So kung ano man yung mangyari doon, ikaw ang mananagot. Ganun. Meron silang parang unwritten rules na ganun. 'Di ba? So, ayun. Kaya papansinin niyo, pag nakakita kayo ng mga ganito o mga ganitong pangyayari sa China o sa Japan, I don't know kung sa Japan yung nagkwento sa akin o sa China, nakalimutan ko na eh. Na ganun, no, na hindi sila masyadong nakikialam. Kasi kunyari yan, tinry niyan tulungan yan, biglang namatay. 'Di ba? So, wala. Kaya ang may karapatan lang daw talaga dyan, tumawag kayo ng emergency o kaya may lumapit dyan ng mga, yun na nga, emergency, mga rescue. Sila yung may karapatan. Pero yung mga normal na tao, imagine kain pa rin ng kain si Manong Di ba? Tuloy lang sila ng kain. Kahit na nakita nila na, subo pa wala silang wala silang pake, no? Wala silang pake sa mga tao, grabe. So, ang tindi niyan. Tapos kanina, kailan ba yun nabalita? Yung naalala, tangina mag-ingat kayo sa mga lodi, mga anak nyo Yung nabalita na nag-trending ngayon, yung nangaroling na bata, tapos pinatay. Tangina talaga yung mga addict talaga, mga hayop talaga, Ako lang ito lang talaga yung request ko mga lodi sa susunod kung sino man mananalong presidente. Kasi unang-una kaya nagkakaroon ng mga masamang tao sa Pilipinas, mga lodi. Alam niyo kung bakit? Kasi marami nag-message sa akin na masabi ko daw dun sa balita niyo kaya pinanood ko eh. Ang opinion ko diyan mga lodi, naisip ko na kaya maraming krimen, no, bukod sa drugs, no, kaya maraming krimen kasi mahirap yung mga tao, mga lods, no. Kaya pansinin mo kung syempre kung may kaya ka naman sa buhay, hindi mo na kailangan gumawa ng krimen 'di ba? Kung talagang masama na lang ugali mo Pero yung iba talaga kahit na hindi ka pinanganak na masama pero lumaki ka sa hirap ng buhay, mga lodi, talagang maraming tao na nakakagawa ng krimen dahil sa hirap ng buhay. Ano ba yung dahilan kung ba't mahirap ang Pilipinas? Korupsyon. So, unang-una, para sa akin, kung magkakaroon man ng presidente, sana ng bago na presidente na ang gusto kong ipasa niya talaga yung bitay sa korap, mga lods, no? Pag korap ka, bitay. Pangalawa, tatlo to Pangalawa, random drug test sa mga politician, mga lods, no? Every 6 months may random drug test. Ganun. 'Di ba? Pangatlo, sa mga miyembro ng mga ayuda, kung ano-ano man yung mga ayuda na yan, kasi ayan talaga yung yung mga talagang syempre di nangyayari yung krimen sa mga medyo sabihin na nating hindi ganun kaginhawa yung buhay, no? Sila yung mga may ayuda. So, minsan kasi, syempre dito sa amin, yung ayuda nila ganun din Hindi pinansusugal, pinanginom, pinandodroga. 'Di ba? So, ang mangyayari, hindi naman kasi ang naisip ko nung una, every 6 months na lang yung ayuda, pero bago mo makuha yung ayuda mo, kailangan may drug test ka. 'Di ba ganun? Pero yung drug test na yun, sagot na ng sagot na ng may libreng pa drug test na sa barangay. Hindi naman yung drug test na mahal yung mga mura-mura lang. 'Di ba? May mga ganun naman So, ganun. No, kaya lang hindi pwede 6 months, no? So, plano pang maganda, random drug test din sa mga miyembro ng ayuda, no? Every 6 months. Pero syempre, monthly pa rin. Monthly ba yung ayuda? Hindi ko alam Yung ano man yung ayuda nun. Marami kasing ayuda no? Ano ba yung mga ayuda? AX, Tupad, mga ganun yun, di ba? Hindi ko alam mga lodi. So, dapat meron ding monitoring sa mga sa mga nabibigyan ng ayuda kung dapat hindi rin sila addict, di ba? Sila gumagamit ng drugs. Ganun, naisip ko lang yun. Pwedeng mali ako. Siguro kung mali ako, comment nyo na lang dyan, mga lodi. Pero yun sana naisip ko para maiwasan yung mga ganung krimen tulad ng nangyari sa kawawang bata, mga lodi, no? Nakakagigil, mga idol. Diba? Kasi tas isipin mo pa yung mga kinanginang yun. Dapat pag gumawa ka ng ganun,
Tanggapin mo na sa sarili mo na, na ano ka na, hindi mo deserve mabuhay eh. Di ba? Kasi yung musmus, kinuhanan mo ng karapatang mabuhay eh, na hindi naman inosenteng bata, di ba? Tapos ikaw, matanda ka ng cooking, addict ka, tapos ginanon, parang mas deserve mabuhay nung kaysa sa'yo, pero kinuha mo yung buhay niya. So, dapat di mo na rin deserve mabuhay. Ganun, mga lodi. Sensya na. Pasko kasi, nalungkot ako eh. Di ba? Malungkot yung pamilya nun, magpapasko. Di ba? Tapos, imagine na lang yung nararamdaman ng mga magulang nun, o kung sino man nagmamahal sa bata na yun, di ba? Parang, wala silang magawa, kahit na gusto nilang may gawin. Parang para sa kanila kulang yung makulong yung mga hayop na yun, di ba? Parang unfair yung life eh, no? Pagka ganun. Doon mararamdaman yung pagiging unfair ng buhay eh. Pag sa ganun, mga lodi. Sana wag mangyari sa mga iba yan. Sana wag na mangyari. Sana masolusyonan ng gobyerno yung ganun, mga lods, no? So, ayun. Pangit ng ending ko. Ayun, mga lodi, ayun yung ating Oy, sa mga nagko-comment kay Clovis, kasi ba't pa kayo nagtatanong kung paano niyo makukuha yung yung pa-Gcash ni Clovis? Siyempre, bibigyan niyo yung number niyo. Meron kasi doon nagko-comment, na isa ako sa mga nabunod, paano ko makukuha yung ko. Siyempre, pa-Gcash nga po, ngani, no? Ilagay niyo po yung number niyo po. Ganun po lang yun po. Di ba? So, ayun lang po, mga idol, no? Tinitingnan ni boss. Marami nang kasi, meron daw doon, hindi ko alam kung bakit eh. Meron daw doon, nilalagay niya daw yung number niya, hindi raw kumakagat. Ba't ganun? Ba't hindi kumakagat? 'Di ba? Sa live, sa live. Meron namang mga naglagay ng number na nabigyan na ni boss. Meron na mga naglagay ng number eh. Na nabigyan na ni boss eh. Asan na yun? Nakikita ba dito yun? Ayan, no, sabi. Ayan, tulad nito ni Gary. Paano matatanggap yung Noche Buena Premio? Nireplyan pa siya ni Clovis. Yung Gcash lang po. Ayun po, no? Meron na dito na nag-thank you. Natanggap niya na. Saan yun? Pinakita sa akin kanina ni boss eh. Baka dito na, sorry. Eto, si Pisugo. Ayun nga yun, idol eh. Nakalimutan ko tuloy. Hindi ko kasi malagin yung YouTube channel dito ni Clovis eh. Papakita ko sa inyo kung bakit hindi yung ibang wala. Ayan oh, sabi ko na nga ba eh. Hindi rin kasi namin napansin eh. AI kasi yung pinang ano namin eh. Nasaan na yun? Wala na yung mas maganda talaga sa channel ni Clovis eh. May mga nag-reply na doon na nag-thank you na. Baka mamaya na lang, kaya lang mamaya hindi na pala. Baka bukas na lang, mga lods, no? Bukas na lang yung yung basta sa mga idol sa mga napili ni Clovis, i-comment nyo lang, no? Yung mga number nyo. Para, kasi parang problema ko nga dito, yung iba hindi nasama eh. Ayun yung problema natin eh. So, ayun. Basta sa mga dyan, comment nyo lang yung number dyan, sabi ni Chloe. Inaabangan niya na nga yung mga number niya, kagabi pa eh. Yung mga number niya eh. So, ayun yung update natin ngayon, mga Lodi. Overall, kapit lang, mga idol. Nako, tatamaan na yung natin, yung ating profit na $4. Okay lang yan. Pwede pa tayo position dyan. Although, okay na, yaman na. Inisip ko kasi, baka kung bababa pa siya dito, mas magandang position pa natin. Kasi, hindi naman tayo natalo. Panalo naman tayo. Ay, kumbaga, quits. So, ayan. Tayo na lang natin, mga idol. Pero sana makaangat na to. Tapos kinuha lang ako, no? Kaya ayoko ng ganun. Minsan nangyayari yun eh. Yung sakto-sakto lang dun sa lock profit ko. Syempre kasi ang ugali ko, pag tinamaan yung lock profit ko, maghihintay pa ako ng konti kasi baka bumaba pa yun. Sa ako po position. Pero minsan na nangyayari, talagang saktong-sakto lang dun sa lock profit ko.
Tapos, ting, lilipad na. Ako na yung hahabol sa kanya ngayon. Uy, saan ka pupunta? Parang ganun yung nangyayari. So, ayan ha. Kita-kits tayo mga Lodi, mga idol, mga loads, no? Merry Christmas sa inyo. Okay, mag-alala. Kung di ako makapag-upload mamaya, bukas, baka gabi ako makapag-upload bukas. And then, yun na. Upload na tayo ulit. Sa New Year na ulit tayo, medyo mahirapan mag-upload. Kasi medyo mas maraming moves dun sa New Year eh. So ayun, kita-kits tayo mga Lodi. Like nyo yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Check nyo yung link dyan sa description sa baba ng video natin mga Lodi. Maraming goods dyan. So kita-kits mga idol. Sana magtuloy itong sakit ng aking katawan. Love you all mga Lods. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw at Merry Christmas sa inyong lahat.